sabihin na natin na walang tinatago si Duterte. Sabihin na natin, for the purpose of conversation and for the purpose of this video, bakit ayaw niyang pirmahan? Meron nga ba talagang nakatago sa mga bangko na yon? Dahil isa sa mainit na pinag-usapan during nung last Quadcom hearing is itong secrecy of bank deposit o yung bank deposit law. Diba? Kasi nakita naman natin doon na si Trillanes ay may mga pinakita ng mga documents pertaining doon sa mga accounts daw ni Duterte na kung saan doon tinatago yung mga pera na galing sa droga na ipinasok under the name of Duterte and the rest of the family, kasama nga si yung mga anak at pati si Inday Sara. So ano ba to? Ano ba yung kahalagahan nito at bakit pinipilit ni Trillanes na pumirma si Duterte na mag-waive para mas makita kung ano yung nilalaman ng kanyang mga bank account. Kaya lang hindi natuloy, di ba? Dahil sa instead na pumayag si Duterte, hinamon niya ang nagtanong na ano ba ang magiging kapalit. Diba? So, papayag siya kung si Trillanes ay magpapasampal in public. So, na nag-cause ng commotions at nakita naman natin kung ano yung nangyari na eto, babatuhin niya or ibabato ni Duterte yung mic kay Trillanes dahil pumapayag si Trillanes na magpasampal pero imbis na sasampalin niya, babatuhin niya ng mic. So, ano nga ba ang nakapaloob dito at bakit masyadong pinagdidibatihan ito? At ano ba yung mga rights kung bakit mahalaga na ito ay malaman? And kailangan na ba na amyendahan o reform, baguhin or i-update yung about sa batas na to? Dahil nakikita naman natin, lalo na ngayon, di ba? Ano na? Technology age na. So transferring of one account to another account is napakabilis na. Di ba? Magkaroon ka lang ng mga application on bank transfer, di ba? Madali mo nang maililipat yung pera kahit saan mo gustong dalhin. Yes, although may paper trail yan, di ba? May electronic trail yan, pero yung bilis, di ba, ng pagpoproseso is hindi na ganun na katulad dati. And I think para sa akin lang, personal opinion ko, dapat magkaroon na talaga ng reform or ma-update yung batas na to makasabay sa ongoing technology upgrade. Okay? But bago po ako magtuloy-tuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang pa kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation with regards to this content, please leave it on our comment section. Okay? So, tuloy po tayo dito sa gusto kong i-share sa inyo about this bank secrecy law. Hindi po ako lawyer. Okay? Ako po ay nagsasaliksik din lang dahil gusto kong maintindihan kung ano po ba yung mga nangyayari at kung ano pa po ba yung mga batas na sinasabi nila. Katulad nitong Republic Act number 1405. Okay? Ito po yung medyo advantage, yung medyo nagiging interesado ka sa mga politics about the laws dahil may matututunan ka kahit na konti, kahit na basic kumbaga. Diba? So, ano ba yung nangyari? Bakit nauwi sa ganito? During that hearing, maraming present na mga ebidensya itong si Trillanes on the account na kung saan meron si Duterte. Na nung unang nagpahayag si Duterte, sabi niya wala daw siyang account sa BPI. Pero, okay, sinubukan niya pala atang mag-deposit.
and it proves na merong account doon si Duterte. So, na-confirm, nalaman niya na meron nga, so nag-investigate siya and he come up with those numbers na pinakita niya. Kaya lang, may bali-balita, may mga kwento-kwento na mukhang gawang rekto lang daw yon. Ang mga gawa-gawa lang yun daw yon kasi mali ang spelling ng pangalan ng anak niyang si Paulo or si Pulong siguro. And dalawa ata yung pangalan ng kanyang mga kasama doon sa pinakitang ebidensya na yon na mali yung spelling, which is, 'di ba? If kung titignan natin logically speaking, if that one is come from a bank, so mali ang pangalan. Di ba ano yan? Scrutinizing yan kapag ganyan. Dahil it's a personal account and it involves money and everything. Tapos may problema sa pangalan. Di ba? So, yun yung isa sa nakita ng karamihan sa mga sumiyasat at nag-dig deeper sa mga ganitong issue. So, doon sumablay na. And, according to Trillanes mismo, di ba? Yun ay fully check, okay? Na i-compare sa kung anong meron ang AMLA. Diba? Ang AMLA, alam natin, sila yung nag-handle ng mga accounts na mga ganyan. Sila yung magre-release if ever needed. And under this Republic Act number 14, ang nakasaad doon, and ito po ay hindi ko lang basta sasabihin dahil ipapakita ko po sa inyo na meron talagang batas. And dahil hindi po ako lawyer, syempre, sabi nga ni Fernandez, i-google mo lang at makakakuha ka ng sagot. So, ginugel ko and based doon sa Republic of the Philippines, Congress of the Philippines, or Republic Act number 14, an act of prohibiting disclosure of or inquiry into deposit with any banking institution and providing penalty therefore. Okay? So, itong section 2, nakalagay dito, all deposit, whatever nature with the bank or banking institute in the Philippines, including investment in bonds issued by the government of the Philippines, its political submission, and its instrumentalities are hereby considered as of a absolute confidential nature and may not be examined, inquired, or looked into by any person, government officials, bureau or office, except upon written permission of the depositor or in cases of impeachment or upon order of a competent court in cases of bribery or dereliction of duty of a public officials or in cases where the money deposited or invested is the subject matter of the litigation. It shall be unlawful for any official or employees of a banking institute to disclose any persons other than those mentioned in Section 2 thereof of any information concerning said deposit. An act or part of act, special charter, executive order, rules, and regulations which are inconsistent with the provision of this act are hereby repelled. Any violation of this law will subject offender upon conviction to an imprisonment of not more than 5 years or a fine of not more than 10,000 pesos or both in the discretion of the court. So sa fine pa lang, sa pagkakakulong pa lang, di ba? Dapat yun, nire-revise na eh. Diba? So, according dyan, sa batas na yan, di ba? Hindi siya basta-basta pwedeng gamitin. Hindi siya basta-bastang pwedeng ibigay sa kahit kanino.
At yun nga yung nakakapagtaka. Tulad ng sinabi ko kanina, paanong na ah, compare, di ba, ni Trillanes yung nakuha niya doon sa ah, BPI. Okay? BPI, ano raw yun yung bangko na yun, na nakuha yung information na yun. Unang-una, paano niya nakuha yun doon? Di ba? Paano niya na nagkaroon ng ganung kopya? But mayroon siya mga explanation na public record daw yan, di ba? Pero bakit mali yung spelling? Paano nangyari yon? Di ba? And ah ano yung naging basihan para ito ay bigyan siya or ma-confirm niya sa AMLA. Ibig sabihin kasi, nagkaroon siya ng access sa information na meron ng AMLA. Diba? Is it because of doon sa bandang huli na kung ito ay about public official and during those times ay yes, public official nga si Duterte nung ginawa niya yung mga inquiry ng kanyang paghahanap ng pera na ibinabayad kay Duterte nung siya ay sinasabing involved dito sa droga. Okay? So, with this, I think kailangan na talaga. I don't know how they going to revise it, pero it should it should adapt yung current situation na ngayon. Na maraming mga ways na ngayon kung paano mo dadalhin kung saan-saan yung kapirahan. Diba? Katulad na sinabi ko, oo, mayroong digital trace kang pwedeng sundan, but still, pag yan ay na-withdraw mo na at nadala mo na kung saan-saan, mas mahirap habulin. Diba? So, ang main purpose talaga rito ni Trillanes is mag-submit si Duterte ng waiver para ma-check yung kanyang mga account. Now, sabihin na natin na walang tinatago si Duterte. Sabihin na natin, for the purpose of conversation and for the purpose of this video, bakit ayaw niyang pirmahan? Meron nga ba talagang nakatago sa mga bangko na yun? Dahil unang-una, bakit nung tinanong siya, sinabi niya wala. Pero nung nag-insist at gumawa ng paraan si Trillanes para makita, bakit niya nakita? And ngayon, bakit ayaw niyang pumirma? Diba? Maraming pwedeng gawing istorya, maraming pwedeng iba't ibang explanation, but that's one thing. Doon lang tayo sa pinaka simplest way. Wala kang tinatago, bakit ayaw mong ipakita? Issue lang po tayo, walang personalan. Kung ano man po yung mga nasabi ko at sinasabi ko sa lahat ng aking mga content yun ay pawang aking opinyon na nakabase sa aking napapanood, nakikita at nababasa. Wala po akong pinapanagana kahit na sino. Ang sa akin lang po, nagsishare lang po ako ng sarili ko ring tanong at nagpapaliwanag ng mga opinyon na sa tingin ko para sa akin ay tama. So ito po ang Bank Secrecy Law sa atin, para sa ating kaalaman. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat.